Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Sir Mac. And today for this video, ituturo ko sa inyo kung ano-ano nga ba ang dapat nilalaman ng ating mga portfolio, especially sa KEIRA number 1 and KEIRA number 2. Pero bago yon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe ka na and i-click mo na rin po yung maliit na bell sa katabi ng subscribe button para ma-notify ka every time na ako ay may bagong upload. By the way guys, ako rin po pala ay gumagawa ng mga reaction video sa mga performances ng ating mga favorite OPM artist. At the same time, gumagawa rin po ng mga lessons, especially sa Filipino subject, para sa ating mga students and teachers. And today for this video, gagawa naman tayo ng simple tutorial or simple explanation tungkol sa trending na RPMS PPST. Kasi last video na ginawa ko ay kahit paano naman umani siya na maraming views, almost 6,000 siya. And sabi ko may mga nagsuggest din sa akin na gawan mo ng follow-up video yung mga dapat na nilalaman ng RPMS. So ito na nga po, gagawan natin. Actually, dalawang video ito. Ituturo sa inyo kung ano-ano yung mga nilalaman ng KEIRA number 1 and KEIRA number 2. Okay, so ano nga ba yung sinasabi kong KEIRA? Ito ay KRA or Key Results Area. Dito, meron tayo 7 na tinataglay ng ating portfolio. Mula KEIRA number 1 hanggang KEIRA number 7. Mamaya, i-elaborate natin kung ano-ano yung mga yon. Pero, simulan natin sa KEIRA number 1 o yung Content, Knowledge, and Pedagogy. Dito sa KEIRA na to, mga teachers, mga ma'am and sir, although syempre alam naman na natin to, ito ay dito sa portfolio mo, mas nakafocus dito yung regarding sa pagtuturo mo, regarding sa content ng iyong lesson plan, ng iyong daily lesson plan, and kung paano mo ito itinuturo sa mga bata. Kung meron bang learning progress na nangyayari. So kapag alam mo sa sarili mo na nakakapagturo ka naman na maayos, nagagampanan mo ng maayos yung pagtatrabaho mo, at the same time pumapasok ka ng fully equipped na mga lessons, na mga strategies, pasok na pasok ka sa KEIRA number 1. So ano ba dapat ang nilalaman ng KEIRA number 1? Okay, number 1, dapat sa pinakaibabaw niyan ay COT or Classroom Observation Tool. Si chairman o inyong heads ang mag-observe sa inyo. Guys, at least 4 dapat na beses kayo na-obserbahan ng inyong chairman/heads. Kasi sa MOVs, di ba, at least makapagbibigay ka dapat ng 4 na MOVs regarding dun sa mga hinihingi mga requirements. So COT, malaking epekto nito sa iyong portfolio kasi dito nagre-reflect ang iyong pagtuturo. Like for example, naobserbahan ka ni chairman, mataas naman kahit paano yung naibigay sa'yo, so good points ka doon. Pangalawa, yung LP or DLL or Daily Lesson Log natin. Dito naman guys, pedagogy na ating lesson, dapat makikita mo iba't ibang strategies dito. Of course, dapat gumagamit ka rin ng HOTS o Higher Order Thinking Skills. And then, instructional materials. Like for example, gumagamit ka ng mga visual aids. Meron kang iba't ibang mga learning materials, modules na ginagamit. Yan na example ng mga instructional materials. And guys, papasok syempre dyan ang mga performance tasks. Diba? Sa kada end ng ating lesson, meron tayong mga mini tasks, 6 na mini task or minsan 5, and then kapag nabuo mo na yung mini task na yon, forward ka na ngayon para sa performance task. Ito yung major performance task. So, kung meron kang mga mini task / performance task na pinapagawa sa mga bata, like for example, essay writing, nagpa-role playing ka, drama, nagpa-jingle ka, nagpagawa ka ng video, yan, pasok yan sa mga performance task. Test materials, ito naman yung mga kada grading natin na ginagamit. First periodical test up to 4th periodical test. Mga quizzes, formative test, yan. Nandyan pasok yung mga test materials. Results of assessment, so kapag nagpa-exam ka na sa kanila and then chinikan nyo yun, huwag nyo basta-basta, alam nyo na, huwag nyo basta-basta itatago na lang yung mga test results ninyo. Kailangan kasi ito for MOV, masalo na sa mga result of assessment. So that's it. Yan po yung nilalaman ng ating RPMS portfolio natin. So, kailangan makapagbigay po kayo at least 4 na mga MOVs para sa, alam niyo na, mas mataas na score na maibigay sa atin. Kung nagustuhan mo itong simple explanation na to, guys, please give me a thumbs up. Magkita-kita tayo sa aking susunod na video para sa KEIRA number 2. This is Sir Mac, and I'm saying, bye-bye!